Paano kung sabihin ko sa iyo na ang 2026 ay hindi lang basta isang taon kundi ang taon kung kailan tuluyang magbabago ang direksyon ng iyong kapalaran? Para sa tatlong zodiac signs, may isang makapangyarihang propesya na nagsasabing matatapos na ang panghabang buhay na paghihirap sa pananalapi. Hindi ito pansamantalang swerte. Hindi lang maliit na pag-angat, kundi isang permanenteng pagbabago. Ang uri ng transformasyong kayang gawing hindi matitinag na katatagan ang mga taon ng pagsubok at kakulangan. Sa mahabang panahon, ang mga sign na ito ay dumaan sa matitinding pagsubok, pagkaantala, at pagkapagod. Ngunit ang universo ay hindi nakakalimot. Nagtatala ito ng lahat. At sa 2026, maibabalik ang balanse. Ang tanong na lang ay isa ka ba sa piniling tatlo? Sa loob ng maraming taon, marami ang nakaramdam na parabang umiikot lang sila sa parehong sitwasyon, nagsisikap, nananatiling positibo, ngunit tila hindi pa rin tuluyang nakakawala sa bigat ng problemang pinansyal. Paulit-ulit ang mga bayarin. Lumilipas ang mga oportunidad. At kadalasan, hindi tumutugma ang pagod sa gantimpala. Ngunit ayon sa mga prediksyong astrologo, tungkol sa 2026, may isang pambihirang pagbabago ang papalapit. Isang bihirang cosmic alignment ang sinasabing magpapalit ng enerhiya mula sa pakikibaka tungo sa kasaganaan. Hindi ito tungkol sa biglaang himala o basta swerte lamang. Ito ay tungkol sa mga siklong sa wakas ay magsasara. May ilang zodiac signs na tila mas mabigat ang karmic na aral na dala, mga pagkaantala, kabiguan, at mga sakripisyong hindi napansin. At kapag nagpasya ang universo na tapos na ang aral, hindi maliit ang gantimpala. Ang taong 2026 ay inilalarawan bilang isang turning point, isang pagwawasto ng kapalaran. Isang taon kung kailan sa wakas ay magiging pantay ang balanse sa pagitan ng pagsisikap at gantimpala. At para sa tatlong tiyak na zodiac signs, ang pagbabagong ito ay maaaring magmarka ng pagtatapos ng paghihirap sa pananalapi, hindi lang pansamantala, kundi panghabang buhay. Bakit 2026 ay isang taon ng malaking pagbabago? May mga taon sa kasaysayan na tila pangkaraniwan lamang habang nangyayari, ngunit kapag binalikan, doon na pagtatanto ng mga tao na doon pala nagbago ang lahat. Naniniwala ang mga astrologo na ang 2026 ay may ganitong uri ng enerhiya. Hindi ito basta panibagong taon sa kalendaryo. Ito ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang mahabang karmic cycle at simula ng bagong yugto sa pananalapi para sa ilang piling zodiac signs. Sa astrolohiya, napakahalaga ng tamang panahon. Ang mga planeta ay lumilipat ng bahay. Ang mga pangmatagalang transit ay tinatapos ang kanilang paglalakbay. Ang mga enerhiyang dati pumipigil sa pag-unlad ay unti-unting bumibitaw. Sa loob ng maraming taon, may ilang signs na nasa ilalim ng matinding planetary pressure, nakakaranas ng pagkaantala, kawalang katatagan sa pananalapi, paulit-ulit na kabiguan, at emosyonal na pagkapagod. Maaaring naramdaman itong hindi patas. Maaaring tila wala ng katapusan. Ngunit ang cosmic pressure ay hindi kailanman permanente. Pagsapit ng 2026, pinaniniwalaang ang ilang malalaking galaw ng mga planeta ay magbubukas ng mga wealth houses at magpapagana ng mga sektor ng kasaganaan para sa mga tiyak na zodiac signs. Ang dati nakaharang ay magsisimulang umagos. Ang dating laging naantala ay bibilis. Ang mga oportunidad na tila imposible noon ay magiging posible at abot kamay. Ang pagbabagong ito ay hindi tungkol sa swerteng basta na lang bumabagsak mula sa langit. Ito ay tungkol sa mga naipong pagsisikap na sa wakas ay magbubunga ng mas malaki. Ito ay tungkol sa katatagan na ginagantimpalaan. Ito ay tungkol sa mga sakripisyong hindi nakita noon na magiging malinaw na tagumpay ngayon. At para sa tatlong zodiac signs, hindi ito pansamantalang pag-angat. Ito ay magiging isang permanenteng paggising sa pananalapi. Unang zodiac sign ay inihayad. Ang unang zodiac sign na pinili ng propesyang ito para sa 2026 ay Taurus. Sa loob ng maraming taon, tahimik na pasan ng Taurus ang mabigat na responsibilidad. Habang ang iba ay humahabol sa mabilisang tagumpay o mapanganib na mga shortcut, nanatiling praktikal ang Taurus. Matatag. Matiyaga. Mahahabang oras silang nagtrabaho. Maingat silang nag-ipon. Iniiwasan nila ang hindi kailangang panganib. Ngunit sa kabila ng kanilang disiplina, tila laging isang hakbang ang layo ng tunay na kaginhawaan sa pananalapi.
May mga sandali na kinuwestiyon ng Taurus ang lahat. Bakit pakiramdam ko palagi akong nagtatayo, pero hindi ako tuluyang nakakarating? Mabagal ang pagdating ng promosyon. Unti-unting lumago ang mga investment. Ang mga oportunidad ay nangangailangan ng dobleng pagsisikap. Hindi ito ganap na kabiguan, ngunit hindi rin ito madali at tuloy-tuloy na kasaganaan. Ang hindi alam ng marami, ang Taurus ay dumaan sa isa sa pinakarestriktibong financial cycles sa mga nakaraang taon ng astrolohiya. Paulit-ulit silang sinubok sa usapin ng pera, halaga, at self-worth. Napilitan silang matutong maghintay. Napilitan silang maging matatag. Napilitan silang unawain ang tunay na kahulugan ng pangmatagalang seguridad. Ngunit narito ang turning point. Sa 2026, magsisimulang ma-activate ng mga planetary alignment ang wealth at expansion sectors ng Taurus sa makapangyarihang paraan. Ang parehong pagtitiyaga na dati tila pabigat ay magiging pinakamalaking kalamangan nila. Ang pundasyong itinayo nila, ang mga kasanayan, ipon, at koneksyon, ay magsisimulang dumami at lumago sa halip na mabagal ang galaw. Hindi ito kwento ng iyayaman ka sa isang gabi. Mas matibay ito kaysa roon. Ito ang sandali kung kailan ang tuloy-tuloy na pagsisikap ay magko-compound at magiging hindi matitinag na seguridad. Magbubukas ang mga oportunidad sa karera na tunay na tugma sa kanilang halaga. Lalakas ang mga negosyo. Ang mga investment ay magsisimulang magbigay ng pare-parehong kita. Higit sa lahat, titigil ang Taurus sa paggalaw mula sa survival mode at magsisimulang kumilos mula sa ownership mindset. May nagaganap ding malaking pagbabago sa kanilang isipan. Magsisimulang maniwala ang Taurus na karapat-dapat sila sa mas higit pa, at ang paniniwalang iyon ang magbabago sa paraan ng kanilang pakikipagnegosasyon, pag-invest, at pagpili ng oportunidad. Kapag tumataas ang self-worth, kadalasang sumusunod ang kita. Ayon sa propesya, kapag nalampasan ng Taurus ang threshold ng 2026, hindi na magiging sentro ng kanilang kwento ang kawalang katatagan sa pananalapi. Maaaring may mga pagsubok pa rin, tulad ng sa lahat, ngunit ang paulit-ulit na pattern ng pakikibaka ay tuluyan ng mababasag. Para sa Taurus, ang 2026 ay hindi tungkol sa marangyang yaman. Ito ay tungkol sa hindi matinag na seguridad. Ito ay tungkol sa paggising sa umaga ng walang takot sa pera. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na tatagal ng dekada, hindi lamang buwan. Ang mabagal na progreso ng mga nakaraang taon ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. At kapag tuluyang umangat ang Taurus, hindi sila madaling babagsak muli. Ito ang kapalarang itinatama ang sarili nito. Ikalawang zodiac sign, yan ang huling na mulaklak di umaangat. Ang ikalawang zodiac sign na minarkahan ng propesya para sa 2026 ay Scorpio. Kung ang Taurus ay dumaan sa mabagal na pag-usad, ang Scorpio naman ay nakaranas ng mas matinding siklo, pagkawasak at muling pagsilang. May mga panahong mataas ang kita, ngunit biglang sinusundan ng malalaking pagkalugi. Nagtitiwala sa maling tao o maling partnership. Mga oportunidad na tila perpekto hanggang sa bigla na lamang gumuho ng walang babala. Hindi na bago sa Scorpio ang magsimulang muli. May mga taon na pakiramdam nila, sa tuwing maaakyat nila ang isang bundok, biglang gumuguho ang lupa sa ilalim nila. Nagsara ang mga negosyo. Nawala ang seguridad sa trabaho. Hindi umayon ang mga investment sa inaasahan. At minsan, may kasamang pagtataksil, mga taong pinagkatiwalaan, ngunit nabigo sila sa panahong pinakakailangan ang katatagan. Ngunit narito ang kaibahan ng Scorpio. Sa bawat pagbagsak, lalo silang tumatalas. Sa bawat pagkawala, lalo silang nagiging matalino. Sa bawat pagtataksil, lalo silang nagiging estratehiko. Ang tila kaguluhan sa pananalapi ay isa palang pagsasanay sa transformasyon. Itinutulak ang Scorpio na alisin ang mahihinang pundasyon at magtayo ng mas matitibay. Napilitan silang hasain ang kanilang emotional intelligence, palalimin ang kaalaman sa pera, at paigtingin ang kanilang intuition pagdating sa tamang timing. At ang timing ang pinakamahalaga sa lahat. Pagsapit ng 2026, papasok ang Scorpio sa isa sa pinakamakapangyarihang financial cycles na naranasan nila sa loob ng mahigit isang dekada. Ang mga planetary shift ay magpapagana sa sektor ng pangmatagalang assets, shared wealth, at mga nakatagong oportunidad. Hindi ito pang ibabaw na pera lamang. Ito ay estratehiko at may lalim na yaman. Bigla, magbubukas ang mga pintuan sa mga lugar na dati tila sarado.
Isang investment opportunity ang darating sa eksaktong tamang oras. Isang career move ang aayon hindi lang sa kita kundi pati sa impluensya. Isang partnership ang mabubuo, ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat at mas matalino ang pagpili ng Scorpio. Ang kaibahan sa 2026 ay malinaw na pag-isip. Hindi nakikilos ang Scorpio batay lamang sa emosyon. Kikilos sila ayon sa estratehiya. Hindi na sila hahabol sa mabilisang panalo. Magtatayo sila ng sistema. Hindi na sila basta-basta magtitiwala. Susuriin nila ang bawat detalye. Ang maturity na ito ang magbabago sa kanilang kinabukasang pinansyal. Ayon sa propesya, kapag na-stabilize ng Scorpio ang daloy ng kanilang kita sa 2026, hindi na ito babagsak muli sa parehong dramatikong paraan. Hihinto ang matinding financial roller coaster. Mawawala ang biglaang pagguho. Ang papalit ay kontroladong paglago. Mas magiging kalmado ang Scorpio, ngunit mas makapangyarihan. At kapag kumikilos ang Scorpio mula sa kapangyarihan, sumusunod ang yaman. May mas malalim pang nangyayari. Pinapakawalan ng Scorpio ang takot. Sa loob ng maraming taon, ang takot sa pagkawala ang nakaimpluwensya sa kanilang mga desisyon sa pera. Ngunit kapag nawala ang takot, pumapalit ang kumpiyansa, at ang kumpiyansa ang umaakit ng paglawak at kasaganaan. Ang 2026 ang magiging taon kung kailan titigil ang Scorpio sa muling pagbangon at magsisimulang mamuno. Hindi sa pamamagitan ng agresyon, kundi sa pamamagitan ng mastery. Ang mga taon ng pakikibaka ay hindi basta random na kabuluhan. Isa itong paghahanda para sa financial intelligence na bihirang maabot ng karamihan. At kapag tuluyang pumasok ang Scorpio sa isang matatag na wealth cycle, halos imposibleng mayanig sila muli. Hindi ito swerte. Ito ay transformasyong ganap ng natapos. Ikatlong zodiac sign, Yan V pagbaligtad ng kapalaran. Ang ikatlong zodiac sign sa propesyang ito ng 2026 ay Capricorn. Kung may isang sign na tunay na nakakaunawa ng pressure, responsibilidad, at pangmatagalang pakikibaka, ito ay ang Capricorn. Mula pa sa murang edad, madalas ay pakiramdam nila mas matanda sila kaysa sa kanilang tunay na taon. Bitbit nila ang mga inaasahan mula sa pamilya, sa lipunan, at higit sa lahat sa kanilang sarili. Para sa kanila, ang tagumpay ay hindi opsyon. Ang katatagan ay hindi lang pangarap, ito ay obligasyon. At gayunpaman, sa kabila ng kanilang ambisyon at disiplina, maraming Capricorn ang tahimik na nakipaglaban sa problemang pinansyal sa nakaraang dekada. Mabibigat na obligasyon. Pagsuporta sa iba. Naantalang pagkilala. Walang sawang pagtatrabaho habang pinapanood ang iba na mas mabilis umangat. Bihirang magreklamo ang Capricorn. Nagtitiis sila. Nagpaplano sila. Nagsasakripisyo sila. Ngunit may kapalit ang pagtitiis. May mga sandali na tinanong ng Capricorn ang sarili kung sulit pa ba ang pag-akyat. Dumating ang promosyon, ngunit kasabay nito ang mas mabigat na pressure. Tumaas ang kita, ngunit dumami rin ang responsibilidad. Madalas ay pakiramdam nila, para bang nagtatayo sila ng imperyo para sa iba, habang sila mismo ang nagdadala ng bigat mag-isa. Narito kung bakit naiiba ang 2026. Sa loob ng maraming taon, ang Capricorn ay dumaan sa matinding karmic restructuring. Sa astrolohiya, nakaranas sila ng mga aral tungkol sa otoridad, identidad, at pangmatagalang seguridad. Ang mga estruktura sa kanilang buhay ay giniba at itinayo muli, minsan ay masakit at mabigat. Nagbago ang karera. Nag-iba ang mga layunin. Nag-evolve ang mga prioridad. Maaaring pakiramdam nila ay nawalan sila ng kontrol. Sa totoo lang, ito ay proseso ng pagpipino. Pagsapit ng 2026, isang makapangyarihang pagbabago ang magpapagana sa sektor ng legacy wealth, career recognition, at financial authority ng Capricorn. Hindi ito tungkol sa maliliit na pagbuti. Ito ay tungkol sa pag-angat sa mas mataas na antas. Hihinto ang Capricorn sa walang katapusang pag-akyat at magsisimula silang mamuno. Darating ang mga oportunidad na maglalagay sa kanila sa mga posisyong gumagawa ng desisyon. Ang mga investment ay magsisimulang magbigay ng balik na sumasalamin sa taon ng disiplina. Magiging mas matatag ang mga negosyo. Ang kita ay magiging mas predictable at kalaunan mas mapapalago pa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mararamdaman ng Capricorn na sila ay nangunguna, hindi nahuhuli.
Ayon sa propesya, kapag nalampasan ng Capricorn ang threshold na ito, mawawala ang paulit-ulit na pattern ng matinding financial pressure. Mananatili ang responsibilidad, ngunit hindi na ito dudurog sa kanila. Ang kita ay magsisimulang lumampas sa obligasyon. Ang ipon ay mas bibilis kaysa sa gastos. At may makapangyarihang pagbabagong magaganap sa loob nila. Bitawan ng Capricorn ang survival mode. Kapag tumigil silang kumilos mula sa takot na mabigo, magsisimula silang kumilos mula sa malinaw na bisyon. At ang bisyon ay lumilikha ng legacy. Ang 2026 ang magiging taon kung kailan lilipat ang Capricorn mula sa simpleng pagbuo ng katatagan tungo sa pagbuo ng seguridad para sa susunod na henerasyon. Yaman na hindi lamang para sa sarili, kundi proteksyon para sa mga taong mahalaga sa kanila. Ang mahabang pag-akyat ay hindi na sayang. Ito ay pagsasanay para sa pamumuno. At kapag naabot ng Capricorn ang tuktok sa bagong siklong ito, hindi sila madaling babagsak. Hindi ito pansamantalang tagumpay. Ito ay struktural na transformasyon. Ito ang sandaling kinikilala ng universo ang kanilang disiplina at sa wakas, ginagantimpalaan ito ng permanente. Paano kung hindi kasama ni iyong zodiac sign? Ngayon, maaaring iniisip mo. Paano kung ang zodiac sign mo ay hindi kabilang sa tatlong nabanggit? Ibig bang sabihin ay magpapatuloy ang paghihirap? Ibig bang sabihin ay walang espesyal na dala ang 2026 para sa'yo? Hindi ganoon. Ang astrolohiya ay hindi isang nakapirming hatol, ito ay mapa ng tamang panahon. At kung minsan, ang mga sign na hindi nabibigyang diin sa isang propesya ay nasa ibang yugto lamang ng paghahanda. Hindi parusa, kundi paghahanda. Ang totoo, lahat ng sign ay dumadaan sa iba't ibang siklo. May mga taon na nakalaan para gibain ang lumang pundasyon. May mga taon para magtayo muli. At may mga taon, tulad ng 2026 para sa Taurus, Scorpio, at Capricorn, na panahon ng pag-ani. Kung hindi kasama ang sign mo, hindi ibig sabihin na nakalimutan ka. Maaaring ang breakthrough mo ay tahimik lamang na nabubuo sa likod ng mga eksena. Minsan, ang pinakamalakas na paglago ay nangyayari nang hindi nakikita, sa ilalim ng ibabaw, bago ito maging malinaw na tagumpay. At narito ang mahalagang tandaan, walang propesya ang hihigit sa personal na aksyon. Ang alignment ay lumilikha ng oportunidad, ngunit ang kamalayan at tapang ang magpapagana nito. Kaya sa halip na itanong, bakit hindi ako? Itanong mo, anong siklo ang tinatapos ko ngayon? Dahil ang kapalaran ay walang nilalampasan. Kumikilos lamang ito ayon sa banal na tamang panahon. Habang papalapit ang 2026, isang bagay ang nagiging malinaw, hindi lamang ito tungkol sa astrolohiya. Ito ay tungkol sa alignment. Ito ay tungkol sa tamang panahon na tumatapat sa paghahanda. Ito ay tungkol sa mga taon ng tahimik na pagtitiis na sa wakas ay makakatagpo ng malinaw at nakikitang gantimpala. Para sa Taurus, ito ang pagtatapos ng mabagal na pag-usad sa pananalapi at simula ng matatag na paglawak. Para sa Scorpio, ito ang pagtatapos ng magulong pagtaas at pagbagsak at simula ng kontroladong kapangyarihan. Para sa Capricorn, ito ang pagtatapos ng mabigat na responsibilidad at simula ng otoridad na nagtatayo ng pangmatagalang pamana. Ngunit higit pa sa mga pangalan ng zodiac, may mas malalim na mensahe rito. Ang paghihirap ay hindi permanente. Ang mga siklo ay nagtatapos. Ang pressure ay nagiging transformasyon. At kapag nagpasya ang universo na tapos na ang aral, ang gantimpala ay kadalasang dumarating ng higit pa sa inaasahan. Taglay ng 2026 ang enerhiya ng pagwawasto, kung saan sa wakas ay nagiging pantay ang pagsisikap at resulta. Kung saan ang disiplina, katatagan at paglago ay hindi na binabaliwala. Kung saan ang survival mode ay napapalitan ng security mode. Kaya habang papalapit ang taong ito, tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka na bang baguhin ang pananaw mo tungkol sa iyong hinaharap? Handa ka na bang yakapin ang oportunidad sa halip na pagdudahan ito? Handa ka na bang maniwala na ang pinakamahihirap mong taon ay paghahanda, hindi parusa? Dahil minsan, ang breakthrough ay hindi dumarating kapag mas lalo kang nagsumikap. Dumarating ito kapag sa wakas ay nag-alin ang tamang panahon. At maaaring ang 2026 ang maalalang taon kung kailan tuluyang nagbago ang lahat. Kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, i-comment ang iyong zodiac sign sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang susunod na prediksyon ay maaaring para mismo sa iyo.